May kakalikutin ulit tayo guys, isang Astron na stand fan. Bali yung base niya tinanggal na natin. Iniwan na natin dun sa school. Shoutout natin yung Laglag Elementary School, San Juan, La Union. So sila yung may-ari ng electric fan na nire-repair natin mga kalikot. Kung mahilig ka rin mangulikot guys, nasa tamang channel ka. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell. At saka papalo na rin ng ating Facebook page. So tara mga kalikot, simulan na natin siya. Tara! Plug muna natin mga kalikot, try muna natin. Kasi kinuha na lang natin doon na hindi natin tinanong kay sir kung anong problema ng electric pan niya. So ayan, na switch na natin. Kahit ugong wala siya. So mukhang may problema sa kanyang motor. Baka open na yung kanyang fuse, pwede rin. So baklasin na natin mga kalikot. Testerin muna natin mga kalikot yung kanyang motor. Ayan, wala siyang reading. Malamang open na yung kanyang thermal fuse. Baklasin na lang natin mga kalikot. Ayan o. Walang reading sa ating tester. Ay, mistake pala yung tinanggal natin. Nandito pala yung kanyang thermal fuse oh. Pero palitan na lang natin ng mga panali kasi medyo malutong na rin oh. Parang uminit itong motor niya oh. Parang aluminum siya. Hindi siya tanso. Pero palitan na rin natin ng panali. Yan, malapit na tong lumutong eh. Yan. Nagba-brown na siya. Ito yung magandang setup ng thermal fuse. Hindi na tayo magkakalkal dito sa mga insulator nya, nakahiwalay. So dapat ganyan yung mga ibang electric fan. Pero ito parang kuwan siya. Parang nalusaw. Nalusaw na yung coated ng kanyang magnetic wire. Okay pa kaya to? Kaya bumigay yung thermal fuse niya, baka hindi kaya may problema na itong motor niya. Ayan o, parang magaspang na yung coated ng magnetic wire niya. Pero try din natin. Tapos palitan natin siya ng fuse. Ayan, ito yung kanyang thermal fuse. Ito yung papalitan natin. Testerin natin yung kanyang thermal fuse. Ayan guys, open na talaga siya. Ayan o. So palitan natin. Try muna natin na pagbuhulin yung wire ng thermal fuse para check natin kung buo yung mga winding nya. Tapos dito tayo magte-tester sa kanyang saksakan. Ayan guys oh.
may reading siya, switch natin para alam natin na okay yung winding. Ayan. So number 1, number 2, number 3. So ibig sabihin buo yung mga connection ng winding nya. So palitan na lang natin ng thermal fuse. May available naman tayong thermal fuse. Bali kabibili lang natin nung nakaraan. Ayan, pati yung mga capacitor. So ito yung ipapalit natin, 2 amperes. Testerin din natin tong nabili natin. Ayan guys, so ibig sabihin okay itong thermal fuse natin. So yung dati niya kanina open na talaga siya. So yun lang naman yung mga i-check natin. Syempre unang step natin, i-plug muna natin yung isang unit. So kapag sinetch natin siya, hindi pa rin gumagana yung 1, 2, 3 nya, so may posibilidad na sa plug yung sira, or sa mismong winding nya, or dito sa kanyang thermal fuse. So yun lang naman yung mga i-check natin dyan kapag hindi umaandar yung isang electric fan. At saka kapag nag-troubleshoot kayo, kailangan step by step din siya para umiksi yung ating trabaho. Hindi yung baklas lang tayo ng baklas na hindi pala yun yung problema. Sa mga video natin, so ganun yung gagawin yung step by step para mas madali nyong malaman kung ano yung sira ng isang electric fan. Ilagay rin natin yung dating cover ng thermal fuse. Yan. Tapos bahala na lang kayo kung saan nyo ilagay yung thermal fuse. Pero kailangan guys, nakadikit yung ating thermal fuse dito sa ating winding. Para kapag uminit siya, kusa na lang masisira itong ating thermal fuse. So kailangan talaga nakadikit yung ating thermal fuse sa winding. Tapos lagyan natin ng syringe tube itong ating thermal fuse. Pero paliitin natin yung kalahati niya. Yan. Kasi hindi pwede guys na mainitan itong ating thermal fuse. Mamaya niyan natamaan ng apoy ng lighter, so masisira or mau-open itong ating thermal fuse. Yan. Wala kasi tayong maliliit na spaghetti. Yan. Ayan, nakabit na natin yung kanyang fuse. Ayan, natalian na rin natin. So kailangan ganyan yung pagkakabit ng ating thermal fuse. Nakadikit siya sa ating winding. Testerin ulit natin mga kalikot. Lagi nating testerin mga kalikot kapag kinabit na natin yung kanyang thermal fuse. Baka palpak siya nung kinabit natin. So habang bukas pa siya, itest na natin kung okay yung pagkakabit natin. So ayan mga kalikot, may reading. Ayan. So ibig sabihin okay yung pagkakabit natin mga kalikot. Ayan. So bali linisan ko na lang mga kalikot yung mga casing niya. Ayan, pati yung bushing shafting. Tapos dito sa harap niya, linisan na lang natin ng gasolina. Kahit hindi na natin tanggalin mga kalikot kasi kinakalawang itong shafting niya. Baka mahirapan tayong matanggal. Check na lang natin dito kung may groove yung kanyang shafting. So kung may groove yung kanyang shafting, kailangan natin palitan. So dito naman sa likod, mukhang okay naman. Ayan, makinis pa. Linisan ko muna siya mga kalikot, tapos assemble ko na, tapos test na natin. So may mga video naman tayo guys sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page kung paano mag disassemble or mag-assemble ng buong electric fan at saka pati dito sa kanyang motor. So check nyo na lang guys sa ating channel. Bali update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. Much later. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Nilagyan na natin siya ng langis. Ayan. Pre-wheeling na yung kanyang ikot. Ayan o. So testerin muna natin. Check muna natin kung grounded siya dito sa kanyang body. Ayan, okay naman. Ngayon testerin ulit natin yung
kanyang motor. Yan, number 1. So nag-reading naman sa ating tester. Number 2, number 3. Yan. So test natin sa kuryente. Plug na natin siya mga kalikot. Ayan guys. Umiikot na siya. Lagay natin sa number 2. Tapos number 3. Ayan. So okay na siya mga kalikot. Bali linisan ko lang yung mga frame niya, tapos assemble ko na siya mga kalikot. At least okay na yung motor niya. So ito lang yung mga ginawa natin. Pinalitan natin siya ng thermal fuse. Open na itong dating thermal fuse niya. Pinalitan natin ng bago. So yun lang yung mga ginawa natin. Tapos chinek natin yung kanyang bushing shafting. Okay naman. Tapos nilinisan natin siya. So yun lang yung mga ginawa natin mga kalikot. Ayan, hanggang dito na lang yung video natin para dito sa inaayos nating electric pan mga kalikot. So sana may natutunan tayo dito sa video natin. Maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ng kanyang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.